Magandang hapon po sa bawat isa. Ngayon po ay ang kauna-unahang linggo ng buwan ng Hulyo sa taong ito, 2015. And before we come to our communion service, let's look unto the Word. Amen. Hayaan po natin na tayo po ay patuloy na pagpalain din ng Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Once again, kindly turn your Bible just as a springboard ho. Once again, turn it up to the book of St. Luke, chapter 11, beginning with verse 9 up to verse 13. Luke 11, from verses 9 to 13. So I say unto you, ang sabi po ng Panginoon, ask and it will be given unto you, seek and you shall find, knock and the door will be opened to you. Verse 10, for everyone that asks receives, and he who seeks will find, and to him who knocks the door will be opened. If a son asks for a bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? If he asks for an egg, will he offer him up a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Muli po, verse 13. If you then, being evil, know how to give goods to your children, or know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give unto you to whosoever will ask the Holy Spirit from Him? Praise God. Nawa po ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala ng Kanyang salita, habang ito po ay ating pong pinagbubulay-bulayan. Nung pong nakaraang linggo, I have touched something on this and bring it up further in the next level. Ngayon ho'y patuloy na nais ko pong susugan ito at pagyamanin pa sa ating pong kalagitnaan. You remember, as I shared it with you po last Sunday, no, na out of the blue or from nowhere, bagamat ang issue, ang concern na pinag-uusapan patungkol sa itinuturo ng Panginoon na panalangin sa kanyang mga alagad ay sa kanilang mga pangangailangan. He was talking about bread, fish, egg, but out of nowhere and out of the blue, biglang-bilang sinabi niya, how much more, ano pa kaya ang inyong minamahal na Ama na nasa langit na ipagkakaloob sa inyo ang kaloob ng banal na Espiritu Santo sa sinuman na humihingi nito sa Kanya. Mula po sa kawalan, mga magulang at kapatid, biglang-bigla na binigyang diin o hinighlight ng ating Panginoon ang patungkol sa banal na Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Santissimo Trinidad. Now, ano po ang kahalagahan kung bakit ito po'y binigyan diin ni Jesus, ang ating Panginoon, sa katuruan ng panalangin na itinuturo niya sa kanyang mga alagad? There are some things that we have considered in that message. Una ho, mga magulang at kapatid, the inspiration with regards to the Holy Spirit regarding this teaching was given in the context of prayer. Kasi ho, Luke 11 verse 1 is in the context of prayer. Ibinigay ng Panginoon ang kahalagahan patungkol sa Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Santissimo Trinidad, the most important person on the face of the earth, in line with the teaching that He is exhorting them po, and that is none other than the significance or the importance of prayer. Gaano ito kahalaga sa larangan na yan? Basically, sabi ni Pablo sa aklat ng Roma, pangkat-8, talatang 26, Romans 8:26, sabi niya ganoon, there are some times that we don't know what to pray for as we ought. Nevertheless, the Holy Spirit help us in all of our infirmities, for He pray within us. He help us. He make intercession for us with groanings that cannot be uttered. Whether we like it or not, we have to admit that we are always limited in ourselves. Minsan sa bigat at tindi ng problema at mga pinagdadaanan sa buhay, wala nang salita na maaaring magamit ka para maidulog mo sa Diyos ang iyong sitwasyon o pangangailangan. It is during that time na kung saan we really need a parakletos, isa sa mga pangalan patungkol sa Espiritu Santo.
which means to say, our divine helper, the one who is called alongside to help. We really need that divine enablement by the grace of God that comes from Him. And that is the reason why the Holy Spirit, brothers and sisters, in this passage was given. He is exclusive and at the same time inclusive. Exclusive in the sense that He is the third person of the Blessed Trinity. Siya po ay Diyos mismo. And that makes Him very exclusive. No? Ang Diyos ay Diyos at ang tao ay tao. Inclusive in the sense that kapag nariyan ang Espiritu Santo, ang lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay, practical man o personal, na kung saan ay alam natin, kayang punuan ng Diyos dahil kalooban niya. As it is being represented here, tinapay, isda, o di kaya naman ho ay itlog. Basic needs, o ano pa mang mga pangangailangan. Kapag nandyan ang banal na Espiritu Santo, everything will fall into its proper place. Kaya pag ang Diyos po'y nagpala, hindi exclusive, no? Hindi katulad ng paglago ng ating ekonomiya, ang nakakadama lang yung mga kapitalista at mayayaman. Hindi dama ng mga mabababa. Kaya ho, madalas na sabihin ng mga mabababa, anong ibig sabihin na ang ating ekonomiya ay lumago? Hindi naman namin naramdaman. Mahirap pa rin ang buhay. So, it's very much exclusive. No ho? Eksklusibo lang para sa mga taong may kapital o sa mga mayayaman. Ang banal na Espiritu Santo, kapag nagpala, sino man po tayo, praise the Lord, He is not a respecter of person. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. So more than, hello, are you there? More than the bread, more than the fish, and more than the egg, what we really need in our lives is none other than the Holy Spirit of God. Now, since it was given, brothers and sisters, in the context of prayer that the Lord is teaching to His disciples, nais din po ng Panginoon, mga magulang at kapatid, tayo na Kanyang mga anak, ang distinction ho natin, sabing ganoon ni San Pedro Apostol, an allusion to the Old Testament, Exodus 19:5 and 6. And he confirmed it in 1 Peter 2:9 and 10. Sabi niya, you are a chosen generation, you are a royal priesthood, you are a holy nation, you are a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Which means to say, of all the people that are on the face of the earth, you could just imagine, 6.7 billion. Speculation, more or less 7 billion. Approximately, ang dami daw po ng tao sa mundo ay humigit kumulang na 7 billion na. At mas marami ang mga mahihirap at may kailangan kaysa sa mga mayayaman. Ganon din sa mga bansa. May heat wave sa Pakistan ngayon, pero mapapansin ninyo, tila baga manaka-naka ang foreign aid. Supposed to be, dapat ang NATO o ang European Council ang siyang unang rumiresponde sa kanila dahil sila ang pinakamalapit. Pero at this point of time, ang European community ho ay may problema din. Their funds are being drained up by Greece. Doon sa pigs na nakadanas ng recession dati sa Europe, no? Pigs. Yung mga bansa na napapabilang sa P, Portugal, I, Ireland, G, Greece, S, Spain. Itong apat na bansa na ito na nakadama ng mga krisis at problema sa kanilang ekonomiya, yung tatlo medyo nakaangat na, yung isang naiwan, Greece. And today, sa oras ting ito, ngayon, may referendum sila. At ang referendum ay ito, they will be voting yes or no. Kung gugustuhin pa ng mga mamamayan na manatili silang bahagi ng European Council. Kasi buhat nung maging bahagi sila ng European Community, yung kanilang pera na drachma, naging euro na rin. At nung magkaroon ng recession, isa sa mga bansang ito ang tinamaan. Now, that would be the referendum, yes or no. Ang pakiusap ng kanilang Prime Minister, no. Wag na. Pero ang gusto ng mamamayan, yes. Now, anong nangyari, mga magulang at kapatid? Simply because, brothers and sisters, nung magkaroon ng problema,
nag-declare ng austerity program ang pamahalaan. Hindi nakayanan ng mga mamamayan. Yun ang bentahin nating mga Pilipino. Ang mga Pilipino sanay sa krisis. Gaano man kabigat ang problema, bigyan mo lang ng bola, masaya na yan. Sila nahirati sa libre. Maraming benepisyo. At nung inalis yung ibang mga benepisyo, o yung mga benepisyo, nahirapan na po. Now, the point is this, brothers and sisters, sa sobrang daming ng tao na may pangangailangan, may mga mayayaman na mga tao din ho at mga bansa na ang isa sa kanilang mga hidden agenda ay i-depopulate ang mundo. Bawasan ang tao sa mundo without we knowing it. Bawasan ang tao sa mundo. Kasi masyado nang marami. Humigit kumulang 7 bilyon na tao. At ang karamihan sa 7 bilyon na ito ay halos may pangangailangan. Kahit pa may mga mayayamang bansa, kulang ang kanilang resources, hindi sapat upang punuan. Kaya ang solusyon, bawasan ang tao. Hindi natin malaman ngayon kung yung mga kalamidad na nangyayari, kung natural. We just don't know if the calamities that are taking place is a natural calamity or man-made. May mga tsuri na sabi nila, man-made. Yung mga bigas na kumakalat-kalat, na kung saan ay peke. No? Hindi natin alam mga magulang at kapatid kung ano ang ugat nito. Talaga bang may nagsasamantala sa market? May mga oportunista o manloloko? O kasama na rin ito sa depopulation? Nung ako po'y bata pa, nakapanood ako ng isang pelikula, Soylent Green. Isa sa mga kauna-unahang pelikula ho ni Charlton Heston. Anybody had seen the film? Meron pa ba akong mga kaklase dito? Soylent Green? Thursday is the Soylent Green Day. Ibig sabihin, sa dami na ng tao, alam nyo ho, bata pa ako noon, pero prophetic yung pelikula, ipinakita na yung ating panahon. That was many, many years ago. At gaya nga ng sabi ko nung taring, ang maganda noon ng mga sine, ang palabas sa TV, may moral. Hindi katulad ngayon, mga magulang at kapatid, ang TV, monster. If you are not careful. No? Kinukonsider yan na isa sa mga Diyos-Diyosan ngayon sa ating panahon. Idols take in many forms. And considerably speaking, television and all gadgets, if we are not careful, we don't know how to handle it, it could serve as an idol or an idolatry to us. Na-discover lang ni Charlton Heston na mata yung kaibigan niyang matanda. Hinanap niya. Natagpuan niya nasa isang parang hospital at hinahanda na para gawing biskwit. Yung palang Soylent Green na nabibili, tao, ginagawang biskwit. Parang Jelly Ace. Sabi ng mga kapatiran natin sa Shanghai, pag sila ho'y namili, sinisigurado nila kung ano yung mga binibili nila. Kasi mismong sa Shanghai, hindi nila malaman kung ano totoo talaga. Kaya, samut-sari ho ang problema o sinasalag ng tao in and out. No ho? At ang sabi nila, itong gantong uri ng sitwasyon, bagamat hindi pa natin masyadong dama dito sa Asia, lalo na sa ating bansa, it will become worse in the years that will come. Because the system is always going from bad to worse. No ho? Yung mga ibang mga mayayaman, ang gusto nila, i-depopulate na ang mundo. Bawasan na ang tao. Sobrang dami na. Imagine, no, inilalagay na nila sa kanilang kamay ang buhay ho ng tao. Now, I'm sharing this with you simply because dito po'y makikita natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Of all the people that are on the face of the earth, more or less 7 billion. Distinctively speaking, ang sabi ng Panginoon sa akin at sa inyo, kabilang tayo, you are His royal priesthood. His holy nation. Amen? Liping maharlika. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Come on, the best clap of praise to the Lord.
Sabi po ng Panginoon sa John 16, beginning with verse 13, however, when the Holy Spirit has come, He will guide you into all the truth. For He will not be speaking out of His own authority, but whatsoever He hears, He will speak. He will show you things to come. He will reveal to you things to come. He will glorify me. Verse 14, ang sabi po ng Panginoon, He will glorify me, for He will take that which is mine and will reveal it to you. Verse 15, all things that the Father has are mine. That's why I say unto you, He will take that which is mine, He will show it unto you. Sabi ng Panginoon, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who will ask Him? Hello, are you there? I just would like us to become strategic at maging focus po ang ating buhay at ang ating pagdulog sa Diyos. Kasi ang panalangin, it's not to whom it may concern. At ang panalangin ho, it's not using God. Ang Diyos ay hindi bendo machine. Panginoon bigyan kita ng 5 piso, ibalik mo ng 50. Hindi ganun ang Diyos. At ang Diyos ho ay hindi isang tito na mayaman, na kapag may pangangailangan ka, tsaka mo lang maaalala. Siya nga pala, sulatan natin si tito. Hindi ho ganun ang Diyos. Prayer is not using God, but rather, prayer is finding God. He is our final quest. That whenever we pray, at the heart of every prayer that we make, at the heart of every prayer that we make, along the process, pag dumulog ka sa Diyos, mabigat man ang kalooban mo, matindi man ang pinagdadaanan mo, pero sa oras na dumulog ka sa Diyos, at nakasalimuha mo ang Diyos, hinipo ka ng Diyos, you find yourself lost in the love of God, then you will see to it, higit sa iyong pangangailangan, ang Diyos pala ang kailangan mo. Mawawala na ang pansin mo sa problema, matutuon na ang pansin mo sa Diyos lang. You will rise above the circumstances. You will be released from the burden. Mawawala ang kabigatan. You will be released from that burden. Magkakaroon ka ng kapayapaan. You will be changed. And if that thing takes place, then somehow, miracle is about to take place. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Are you getting what I'm sharing? Sabi ng Panginoon, He will guide you into all truth. He will take that which is mine, and the Spirit will show it to you. He will not be speaking out of His own authority, but that He will tell you, sabi hong ganoon, things to come, He will hear what He will be receiving from me. Ibig sabihin, si Jesus ang magiging sentro ng kilos ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. And here at JR, this is one of the passion that we have. We really would like to become distinct. We really would like to become that kind of people that God would like us to be. Christ-centered people, and as far as discipleship is concerned, Christ-centered disciples, that we will be praying Christ-centered prayer. Because Jesus is the center of it all. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hello, are you there? Come on, the best clap of praise to the Lord. Kaya ngayon pong hapon ito, yamang din po na komunyon natin. Basic as it may seem, yet so profound and powerful, nais ko pong patuloy na diinan at pagyamanin sa ating kalagitnaan. Ang patungkol sa buhay ho, paghahari, pagiging Panginoon, o tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus. Lahat-lahat na. In the light of the revelation of the Scriptures from the Old to the New, nang sa ganun ho, mga magulang at kapatid, no ho, talaga din namang mas lalo't higit na tayo po ay lumalim pa at lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. The Lord made it clear, apart from me, you cannot do anything. Klinaro ng Panginoon yan. Kaya nga ho, ang tamang posture sa panalangin, itinuro niya sa talinhaga. Sabi niya ganoon, a friend of mine came to me from a journey, but I have nothing to offer him. That must be the right posture that we must have before God.
Hanggat nagtitiwala ka sa sarili mo, hanggat nagtitiwala ka sa kakayanan mo, hanggat nagtitiwala ka sa alam mo, God will be marginal to us, not maximize. Marginal. And if God will be marginal to us, mind you, our prayers will be marginalized. It will not be intensified. It will not be maximized. Mawawalan kayo ng gana sa panalangin. Hindi magiging makapangyarihan sa inyo ang panalangin. Bakit? Hindi ayos ang ating relasyon sa Diyos. Pero pag ayos ang relasyon mo sa Diyos, praise the Lord, you will enjoy Him. You will enter into His delight. Your prayer will not be marginalized, but your prayer will be intensified. Amen? The more you drink, the thirstier you become. Purihin po ang Diyos. Come on, give Him praise in the house. Ang aking pong pangamba ngayong pong hapon na ito, sa dami natin, baka mangilan-ngilan lang talaga ang marunong manalangin. O yung iba, hindi na nananalangin talaga. Kasi napakabigat ng hamon ng simbahan ngayon eh. Napakabigat ng hamon ng church. Baka nga yung iba, hindi pa nila alam kung paano sila na born again eh. No, now, excuse me ho ha. Kasi, burden ko ito eh. Kaya ako itinuturo ito ng masidhi. Pagdating sa langit, sa JRM, ako ang may malaking pananagutan. Baka nga sa third service po na ito, I don't mean to scared. Baka marami pa sa atin, hindi pa nila alam na baka nga yung iba, hindi pa tunay na born again eh. Hindi pa tunay na mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng ipinanganak sa airport, piloto. Kaya hindi rin lahat ng nasa simbahan, Kristiyano. Ganun pa man din ho, we cannot judge. But nonetheless, part of my responsibility is to lead you and guide you to the best of our ability. As part of our command and responsibility, we must always see to it that whenever we stand, we must be equipped and we must be spiritually fit. Nothing can be more further than the truth. Alam niyo ho, mga magulang at kapatid, it is only the truth that can set us free. And truth is not just a matter of a proposition. Truth is a person. And as far as God is concerned, truth is captured in one of the greatest revelation of all. What revelation? When God became a man. Nung ang Diyos ay magkatawang tao. Kaya ho, posibleng-posible, ang Diyos pwede mong kilalanin. Ang Diyos pwede mong maranasan. Ang Diyos pwede mong makilala. Bakit? Nagkatawang tao siya. At ibinigay niya ang kanyang Espiritu Santo that will lead us and guide us into all truth. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya ho, hindi problema yung ako'y marupok lang. Kasi sapagkat ako'y tao lang. Kabaliktaran naman yung pride, yung invictus, yung tula. I am the captain of my soul. I am the master of my fate. F-A-T-E. In between these two extremes is the truth. Hindi balanse, kundi ang katotohanan, mga magulang at kapatid. Christ in you and me, the hope of glory. Ang sabi ng Ama, by Him, Jesus, all things consist. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. When He comes, He will guide you into all the truth. For He will not be speaking, the Holy Spirit will not be speaking out of His own authority, that whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. He will glorify me, because He will take that which is mine, and He will show it unto you. He will take that which is mine, Jesus, He will, by the Spirit, show it unto you. All things that the Father has are mine. Ang sabi niya, ganun. That's why I said, He will take that which is mine, and He will show it unto you. So, praise the Lord.
I'd like to see, brothers and sisters, that our church, itong simbahan na ito ni pinagkatiwala ng Diyos sa atin, itong pamilya, itong ministeryo ito, that we really would be that kind of people, Christ-centered people, Christ-centered discipleship, if there is a discipleship group, and we'll be praying Christ-centered prayer, nang sa ganun ho, yung kalooban ng Diyos talaga ang mangyari sa atin, dito sa lupa, para nang sa langit. Dito sa lupa, para nang sa langit. That way, we can have an assurance that we are indeed in the center of God's will. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya, ang alam nila, ang may karapatan lang na magbigay ng kaunawaan sa Biblia ay yung mga nasa otoridad, kahit mali yung pangunawa. Kaya ho, katakot-takot ang deception noon. Imagine, patay ka na. Kung saan ka man naroroon, pwede pang iapila yung kaluluwa mo. Kung saan ka man naroroon, pwede pang talagang magkaroon ng katiyakan na mapunta ka sa langit. Ipapamisa ka lang. Samut-sari ho ng mga abuses, maling doktrina, samut-sari ng mga katiwalian ang nangyari noon. Now, with the coming of the Renaissance in Europe ho, na-imbento yung printing press. At nung ma-imbento yung printing press, nagbangon ang Diyos ng mga tao na itinranslate ang banal na kasulatan sa lengguwahe ng mga mamamayan. In fact, I think it was, if not Wycliffe Tyndale, who first translated the Bible from Latin to English. At nung matranslate na ang Bible sa wika ng mga mamamayan at nagawa na nilang basahin ito, nabuksan sila sa katotohanan. Aba, sabi nila, kapag pala'y nasa Panginoon ka, kabilang ka sa mga saserdote ng Diyos. Ang ipinamulat sa atin sa katuruan, sila lang ang eksklusibo na may karapatan nito. Kapag pala nasa Panginoon ka, ang sino mang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ay tatawaging liping maharlika ng ating Panginoon. So, on that sense, progressively speaking, we need enlightenment, we need revelation. At ito ho, mga magulang at kapatid, ay personal na tungkulin ng bawat isa. Ang tanging magagawa po namin ay pangunahan tayo. Pero pagdating na sa ating patungkol na personal na karanasan at pag-unlad, ito po'y responsibilidad na po natin mga magulang at kapatid. We need this. Kaya nga ho sa lumang tipan, nagbangon ang Panginoon ng mga propeta. Ang mga propeta, ang dumidinig sa Diyos, inspired by the Holy Spirit, they will be receiving from God. Sa atin hong mga banal na kasulatan, may mga kinoconsider na major. Kaya sila tinawag na mga major nga daw po. According to Old Testament survey, ay sapagkat mahahaba ang mga sinulat nilang aklat. Namely, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Mahahaba ang sinulat nilang mga prophecies. Yung mga minor, tinawag na minor, kasi hindi kasing haba yung mga sinulat nilang mga prophecy. But nonetheless, all of them are important before God. Dahil gustong mangusap ng Diyos sa kanyang mga anak, He raised up prophets nang sa ganoon maliwanagan sila. Believe my prophets, sabi po ng Panginoon, and you will prosper. Paniwalaan ninyo ang kanilang mga ipinapangaral, yung tunay kong mga propeta, pagpapalain ko kayo, ang sabi ng ating Panginoon. Other than revelation, the people basically needs restoration. Kailangan nilang maibalik sa kanilang tunay na katauhan, maging ganap at buo. At mula po rito, nagbangon ng Diyos ng mga tagapagpalaya. God raised up deliverer on their stead. In the book of Judges, this is so evident. Nagbangon siya ng mga deliverer. Sila Samson, sila Gideon, at marami pa. Minsan ho, pati hari, just like King David, at mga propeta na rin na katulad ni Moses who also became a deliverer. Why? Because God would like His people to be restored back. Alipin sila eh. At dahil alipin,
They were oppressed. And since they are being oppressed, they are reduced into something. Pero hindi yun ang maniwala ho kayo sa akin. Maliban na lang kamuhian nyo ang kahirapan, hindi kayo makakaangat sa kahirapan. Pag hindi natin kinamuhian ang kahirapan, hindi tayo makakaangat sa kahirapan. Namatay si Jesus sa krus, naging mahirap nang sa ganoon sa ating pananampalataya sa Kanya, tanggapin natin ang biyaya niya. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Other than revelation or restoration, men need reconciliation. He has no peace within himself. Wala siyang kapayapaan. He has no peace before God. He has no peace within himself. He has no peace in his surroundings. Para siyang kakapa-kapa sa dilim. At para ito po'y maging tiyak, nagbangon ang Diyos sa lumang tipan ng mga saserdote. Now, look at the proportion, They need some enlightenment, God raised up prophets. They need deliverance or restoration, God raised up kings and deliverers. Now, they will be needing reconciliation. They will be needing, brothers and sisters, priests. In the Old Testament, it was under the order of Aaron, yung kapatid ni Moses. Hindi basta-basta i-assume ng sarili niya na ako'y pwede, hindi. Kailangan mula siya sa pinili na lipi ng Panginoon. Mula sa lipi ni Aaron. Ganun pa man din, sa lumang tipan, may limitasyon, tao pa rin sila. At itong mga saserdoting ito, ang magre-represent sa Diyos ng lahat ng kanilang mga panalangin at paghingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Kasi may kapayapaan lang ang tao pag alam niya, pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Pinakadakilang kayamanan niyan. Ang pinakamataas na antas ng pagpapala ay spiritual. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Shalom. You can only have peace with God if you have been reconciled to Him. Sabi ho ni John Wesley sa kantang pamasko, "Hark the herald angels sing, glory be to the newborn King. Peace on earth, mercy mild, Christ and sinners reconciled." We can only have peace when we are reconciled to God. At ang tagapamagitan ho, the mediator between man and God during that time, ay walang iba mga magulang at kapatid, kung hindi yung mga saserdote na ibinangon ng Diyos in their offices. So, it is a representation from amongst the people of God that would represent basically the need of all people. Dahil ang sabi ng Panginoon, through you, Abraham, and the nation that I'm going to raise up in your behalf, all the families of the earth will be blessed. So, laging proportion, yung pagpapala ng Diyos kay Abraham at sa binhi nito si Jesus, ang siyang pagpapala na dapat na maranasan ng lahat ng tao na aabutin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita. And basically in our midst, it had been laid down to you and me that these are the necessities. We need a revelation. We need restoration. We need reconciliation. At lahat po ng ito ay pinunuan ng Diyos sa kanyang mga anak mula po doon sa lumang tipan. But the ultimate fulfillment of this, kaya po nang sabi ko kanina, ultimate truth, as far as God is concerned, the ultimate truth is not just a proposition, the ultimate truth is a person. And it is captured according to the greatest revelation of all, when God took upon Himself the form of the human flesh. Nung ang Diyos ay magkatawang tao, mga magulang at kapatid, ang katotohanan ito ay naging buhay na buhay.
Nais ng Diyos, mga magulang at kapatid, na ang ating mga panalangin ay maging makapangyarihan. Kasi kapag naging makapangyarihan ang ating mga panalangin, ang salita ng Diyos ay magiging makatotohanan. At kapag ang salita ng Diyos ay naging makatotohanan, si Jesus ay magiging buhay sapagkat siya mismo ay ang salita. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him praise in the house. Maliban na lamang mga magulang at kapatid na maging buhay si Jesus sa buhay natin. At ang kanyang salita ay maging makapangyarihan. At ang ating mga panalangin din po ay maging makapangyarihan. Then brothers and sisters, we will never accelerate. The Lord has given all. He gave it all. Sabi ko sa isang awit, what more could He give? He poured it out. The word to pour out means to produce freely, to cause to flow, paagusin mo. Pag puno na ang tubig sa dam, kailangang bawasan, at para mabawasan, paagusin mo. It caused to flow. Or to dispense from a container, mula sa isang timba, ibubuhos mo ang tubig sa batya, at pagka binuhos mo ang tubig sa batya, mula sa timba, ibubuhos mo lahat, sagad, wala kang ititira. When God poured Himself on the cross, He poured it out all. He gave it all. What more could He give? Napakapalad niyo po. Napakapalad ko. Amen? And the main object of that is none other than you and me. For God so loved you and me. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him praise in the house. Yung iba na-underestimate eh. Pero imagine humigit kumulang 7 bilyong tao sa mundo. Ilang bilyon dito ang mga incheck? Ilang bilyon ang Indian? Pero alam niyo ho, ako't kayo ang pinili ng Diyos. Hindi naman pwedeng magkamali ang Panginoon. Kasi magaling na investor ang Diyos. Kung alam niya lang din na hindi siya tutubo sa'yo, hindi ka niya pipiliin. The fact na alam niya, tutubo siya sa'yo, pinili ka niya. Siguro hindi tayo makapaniwala kasi kahit ako hindi makapaniwala nung una eh. Pero whether we like it or not, hindi nagkamali ang Panginoon. He has chosen you and me. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. Christ-centered people, Christ-centered disciple, and Christ-centered church. If that is a culture, then it is a cultural mandate that God would like to establish among us here, brothers and sisters, in this new season and in the next season in which we are still in. And I tell you, brothers and sisters, even the next generation that God is going to raise up, kabilang tayo rito. Maniwala kayo sa akin, we will never be set aside. Amen? If you are obedient and willing, you will eat the good of the land. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Now let's move on. Like what I've said, the ultimate fulfillment of this is this. Una ho, Jesus the Messiah is the ultimate fulfillment of this wonderful need. He is the ultimate messenger from God to man. Kaya yung mga anghel nung pinanganak si Jesus, sabi ng mga anghel, glory to God in the highest, on earth peace, goodwill towards men. Kaluwalhatian sa Diyos sa kataas-taasan. Kasi bagamat nangusap ang Diyos sa kanyang mga anak sa lumang tipan, for them to be enlightened, for them to receive revelation, that they may become distinct, royal priesthood, holy nation, special people, peculiar treasure.
Kailangan mga magulang at kapatid, wise sila. Sabi ni Moses, anong bansa sa ibabaw ng lupa na kasing talino ng iyong mga anak, mismong salita mo ang kanilang batas. Sinong tao sa lupa ang higit na pinagpala na ang mismong nagpala, Panginoon, sa mga anak mo, ikaw mismo na totoong Diyos. In diverse manners, sabi po ng Hebrews chapter 1, sa iba't ibang paraan, nagpahayag ang Diyos sa kanyang mga anak. Pero ang pinakasentro ay ang mga propeta. Sometimes He revealed Himself through the pillar of clouds by day and the pillar of fire by night. Sometimes by means of a theophany, pre-incarnate Jesus in the form of an angel or in the form of a vision. Sometimes, brothers and sisters, sa pamamagitan mga magulang at kapatid na mga palatandaan sa paligid, nagpahayag ang Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, ngayon, ultimately, wala nang susunod. Kasi ito na ang talagang pangako na naitupad. Nangusap ang Diyos sa kanyang anak. When God took upon Himself the form of the flesh, kaya ang sabi ni Jesus, the words that I speak to you, they are life, they are spirit. The flesh profiteth nothing, but the Spirit gives life. And the words that I speak to you, they are life and they are spirit indeed. Salamat po sa Diyos. Praise God. Ngayon may katiyakan natin. May katiyakan tayo sa ating mga buhay na tunay na ang Diyos ay nangusap. At dahil ang Diyos ay tunay na nangusap, makikilala mo siya, mauunawaan mo siya, mararanasan mo siya. Hindi reliyon, ha? Hindi yung sa sarili nating inisyatibo, kundi sa sarili niyang inisyatibo. Makikilala natin siya, mga magulang at kapatid, dahil po sa ating Panginoong Hesus. Emmanuel, God with us. Then the fulfillment of an ultimate deliverer for us to be restored back to God and into our wholeness is also fulfilled in Him. Luke 4:18, sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me because God has anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, the recovery of sight to the blind. Dati-rati, mga bulag tayo. Before we were not a people, but now we are a people. Before we don't have any mercy, but now we have obtained mercy. And to set at liberty to them that are bruised. You don't need, hindi mo na kinakailangan matanikalaan ng bisyo, kapatid. Hindi mo kinakailangang matanikalaan ng sugal, ng mga droga at alak. Hindi mo kinakailangang matanikalaan ng iyong mga hilig at pita ng laman. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life na sinasabi ng ating Panginoon. Because sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, we are already set free. You shall know the truth, and the truth will set you free. You shall know the truth, and the truth will set you free. Mula sa katotohanan ng salita ng Diyos, andoon ang kapangyarihan. Nung pong nakaraang tariying natin, ang sabi ko kung ganoon, kung ang dyablo man po ay kikilos sa buhay ng tao, 5 ang lagi niyang sandata. Deception, corruption, opposition, intimidation, and discouragement. Lahat ng kabaluktutan na nagiging batas ngayon, napapailalim sa 5 yan. Same-sex marriage, deception. Justice system natin. Kawawa naman ho yung mga, naubos yung pamilya. Matanda na siya ngayon. Visconde, naubos ang pamilya. Walang nakakulong kahit isa. Bakit ho? Kasi yung ating justice system may loopholes eh. Ano ang ugat? Corruption. Now, it is no longer an argument whether something is moral or immoral as much as it is legal or illegal. Ang problema, pinipihit ang batas. Yung legal, pwedeng gawing illegal. Yung illegal, pwedeng gawing legal.
Ano ho ang ugat nito? Ang ugat nito, kaisipan eh. Sabi ng Panginoon kay Pedro, "Oh Peter, get thee behind me, Satan. Because you are not mindful of the things of God. You are only mindful of the things of men." That's why the gates of hell is in the mind of men. Lahat ng mga batas na pinaiiral na baluktot, nagsimula sa isip ng tao yan. And it becomes a strongholds. Why? Because of that suggestion from the enemy to corrupt and then to oppose. Bakit gusto ng diablo marginalize tayo? If not paralyzed, marginalize. Isa sa mabigat na hamon sa church ngayon, we tend to become passive. Ay tanggapin na lang kung anong nandyan. Basta't ang mahalaga, pastor, sumusuporta kami sa church at born again kami. Hindi ho. Ang cultural mandate, maging disipulo tayong lahat ng Panginoon. Hindi umupo lang, maging disipulo. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. That's why the devil will oppose the truth. And as he do so, he doesn't want us to advance, but that he wants us to be passive. Alam niyo, nung panahon ni John Knox, he fought 3 queens. Lahat Mary ang pangalan. Mary of Guise. Yung asawa ng hari ng Scotland. Nung mamatay yung hari ng Scotland, isa siya sa naging mga regent o representative. Pag sinabing regent, representative, si Mary of Guise. May anak sila. Mary din ang pangalan. Nung mamatay yung hari, hindi pa pwedeng maging reyna, pinadala sa France, pinag-aral sa isang exclusive na Catholic school. Nung lumaki, bumalik, siya na yung tinawag na Mary, Queen of Scots. Mary of Guise, Mary, Queen of Scots, at yung isa, Mary of Tudor, kapatid sa labas ni Queen Elizabeth I. Nung mamatay si King Henry VIII, siya ang pumalit sa trono, si Mary of Tudor. Ito yung tinaguriang Bloody Mary. Lahat ng mga Kristiyano, pinapapatay niya. Pero hindi natinag si John Knox. Makarinig lang siya na may nagmisa, na kahit ang nagpamisa pa mga reyna, nang gagalaiti siya. The common threat up until today is to be passive. Minsan mas mabuti pa ang CBCP. They will stand against something. Pero tayo, we tend to become passive. Pabayaan na lang yan. Alam nyo, pagka pinabayaan yan, they will come to us with their guns. If we will not advance. So, praise God. I pray that God may deliver us even from the spirit of fear and intimidation, that we may be able to advance for the glory of the Lord. And the fulfillment of that ultimate mediator between God and man is the Lord. The priest is the mediator between God and man because man needs reconciliation. At para magkasundo ang Diyos at ang tao, nakakatawan sa Diyos at kakatawang tao. Kakatawan sa tao, si Jesus lang ang naging karapat-dapat po rito. There is no such things as mediatrix. Ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay hindi isang babae, hindi isang ina. Ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, 1 Timothy 2, 4, and 5. There is only one God and one mediator between God and man. And that mediator is the Lord Jesus Christ. The way, the truth, and the life. Purihin po ang ating Panginoon. Woo! Come on, the best clap of praise to the Lord. Are you getting what I'm sharing? You and I need a revelation. As far as the people of Israel is concerned, He raised up a prophet. And the ultimate fulfillment of that is God's messenger, the Lord Jesus Christ. He spoke the truth, and it is final. The final authority, the Word of God. Or He Himself is Word. Man needs restoration. He raised up deliverers and kings, good kings. And that was fulfilled, praise the Lord, when Jesus came, brothers and sisters, and proclaimed that God has anointed Him to preach the gospel to the poor. Become the deliverer.
We need reconciliation. God raised a priest that will be the mediator between God and man. And praise the Lord. Ultimately, that was fulfilled in the Lord. Now, what is the essence of it? Ano ang katuturan? Ano po ang implication nito? Ang implication po nito, mga magulang at kapatid, because the ultimate messenger is found in the Lord, then Jesus became the surety of the promises of God. Actually, ang lahat ng pangako ng Diyos, be it prophetic or personal, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, personal man sa akin. Imagine, we cannot go by ourselves. We don't live by explanation. We live by the promises of God. Kaya ho, ang ating buhay, pananampalataya, hindi tayo nabubuhay sa sarili. Kaya ang sabi ng Panginoon, He made it clear men shall not live by bread alone. Essentially, alam ng Diyos na Espiritu tayo. Kaya ang sabi niya, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lang, kahit buffet pa yan. But by every word that proceeded out of the mouth of God. At bahagi ho ng salita ng Diyos na ito ay walang iba kundi ang kanyang pangako. What God ultimately promised is fulfilled in the Lord Jesus Christ. When the fullness of the time has come, God sent forth His Son, made of a woman, and it was given as a fulfillment in behalf of you and me. Kaya alam niyo ho, bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Yung issue tungkol sa same-sex marriage. Sino ba yung correspondent na yun ng CNN? Si Piers Morgan. Kausap si purpose-driven. Rick Warren. Alam, may mga pastor na hindi radical Siguro background ng kanilang. Medyo malamlam ang sagot. Sabing gano'n ni Piers Morgan, do you believe the Supreme Court ruling? O sinabi, nirepute na ni Rick Warren, sabi niya hindi. Ano ang basis? Ito ang mga basis ko. Tapos, binigay na ni Piers Morgan yung blow niya. Di ba lahat ng basis mo nasa Bible? Oo, sabi niya gano'n. Ito na. 1, 2 blow. Binigyan na siya ng, hindi naman lahat ng nasa Bible dapat na ngayon. O hindi daw lahat ng nasa Bible relevant na. Ibig sabihin, obsolete. So yung authority ng Bible, wala na. Parang reference book na lang. Hayagan o yan. Sa TV, napanood namin mismo ni Sister Ligaya, si Piers Morgan, ini-interview si Rick Warren. How are you going to defend it? Kung ang salita ng Diyos, bakit, ako personal, bakit ganito na lang ako humawak sa Biblia? Bakit ko siya minimemorize? Bakit ko tinatago sa puso ko? Bakit ko siya pinapangaral? Why am I so passionate? Of course, it is not just a proposition to me, sabi ko kanina. It's personal. Conviction ko na ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Kasi ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Pagka nag-debate o nag-doubt ka sa salita ng Diyos kahit gatiting, pag nakuha ni Satanas ang daliri mo, hihilahin niya na ang kamay mo. Isasama ka na niya na. Sasama niya na lahat. Kaya mangyayari ho mga magulang at kapatid, you will become passive. You will not become radical. Walang stalemate, walang tabla, walang draw. We really have to be offensive. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kasi ang paniniwala ko I got born again by the incorruptible Word of God. Nakakilala ako sa Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita. Sabi ni Jesus, that which born of the flesh is flesh, and that which born of the Spirit is spirit. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
And I was born again, my Bible says, because of the incorruptible Word of God. Hindi nakokorrupt ang salita ng Diyos. Kahit gaano kaganda ang isang halaman ngayon o bulaklak, bukas lanta na yan. Pero ang salita ng Diyos nananatili magpakailan-kailan pa man. Amen. Purihin po ang Panginoon. Come on. The best clap of praise to the Lord. He is the surety of the promises of God. The ultimate promises of God was fulfilled in Him. Surety means siya po ang katiyakan ng mga pangako ng Diyos. Itaga mo sa bato, hindi magsisinungaling ang Panginoon. Mangyayari't mangyayari. Matanda na si Billy Graham, in-interview, hindi po ba kayo natatakot, sir, sa mga nangyayari sa paligid sa mundong ito? Sabi ni Billy Graham, hinawakan yung Bible. Bakit ako matatakot? Nabasa ko na ang Bible mula una hanggang huli. Pagdating sa Revelation, huling aklat, ang sabi ng Bible, ang nagtagumpay ay si Jesus. Eh bakit ako matatakot? Eh nagtagumpay si Jesus. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Bakit ako matatakot? Sabi niya. Eh ang nagtagumpay si Jesus. He is the surety of the promises of God, katiyakan. God made a promise, and in that promise, He swore an oath. Mas mataas ang pagsumpa o panunumpa kaysa sa pangako. Pag ikaw ay isang witness sa korte, pasusumpain ka na wala kang sasabihin kundi katotohanan at pawang katotohanan. You will soar in truth. Eh ang Panginoon, siya lang ang pinakamataas sa lahat. Susumpa ka sa mas mataas sa iyo. Si Jesus, siya na ang pinakamataas sa lahat. At dahil siya na ang pinakamataas sa lahat, sumumpa siya sa sarili niya. By myself, I have sworn. Ang sabi ng Panginoon, anuman ang pinangako ko, tutuparin ko. It is impossible for God to lie. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ang mga propeta minsan sasablay pa eh. Kasi gaya po ng sabi ko kanina, ang mga propeta, tao lang din. Pero si Jesus hindi sasablayan. Perfect ang salvation natin. Powerful ang salvation natin. Perfect ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hindi sasablay ang Panginoon. Oh, come on, give Him praise! He is the ultimate tabernacle. What God ultimately seek. We can never be more intimate with God apart from the Lord. We can never be more intimate with God apart from Jesus. Magiging hininga mo ang Panginoon. Buhay na buhay sa iyo. And last but not the least, the ultimate sacrifice. What God ultimately approves. Ultimate promise, ultimate tabernacle, and ultimate sacrifice that He approves. Kanina hong second service, pagkatapos kong mag-preach habang umiinom kami sa komunyon, sa juice, I was there. Nakaupo ako doon. And I begin to just rest in God. Then the Lord, as if stirred up my heart, and this prayer came to me. Sabi ko po, Panginoon, nawa sa aming service na yung second service na ito. Lahat ng nangyarit naganap ito hindi sa lakas namin. I pray that everything that had been done was not done in the arms of the flesh. I pray that all that had been said and done in this service, at yun din ang prayer ko ngayong third service, mula sa mga nagsipagpaawit, tumugtog, ako na nangaral, tayo na nakinig, tayong lahat nakabilang sa tahanan ng Diyos. I pray that everything will be done not in your own strength and arms of flesh, but by the power of the Spirit. Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. And that can only be possible
Through Christ. Through Christ. Kasi yung ginawa ni Jesus sa krus, that is the only sacrifice na binigyan ng approval ng Panginoon. Sakripisyo ko, sakripisyo ninyo, paliwala ang lahat ng yan. Kung hindi lamang din mananangan tayo to that ultimate sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. And I pray na tayo hong lahat that we may be rooted and grounded in the Lord. Nang sa ganun ho, pagkatapos ng lahat, alam natin, hindi nawala ng kabuluhan ang ating pagpapagal at ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Naginanap lahat ng ito para po sa Panginoon. To God be the glory. Amen. Amen. Kasi ho, kung if it is just in the arms of the flesh, hindi ito magbubunga. Kung ano ang puno, siya ang bunga, sabi ng Panginoon. But if it is done in the strength of the Spirit, then for sure, magbubunga ito sa akin at sa inyo. So, praise the Lord. Harapin natin ang panibagong kinabukasan na merong pangako na ang sabi ng Panginoon, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who will ask Him? Because when the Spirit has come, Jesus is lifted up. And if Jesus is lifted up, the Holy Spirit always pour Himself up. Pag ando ng Espiritu Santo ng Panginoon, everything falls into its proper place. Amen. We are all fulfilled in the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Would you rise up to your feet, please? Ipong lahat ay tumayo. Amen. Once more, the best clap of praise to the Lord. Sa pahong malakas na palakpak sa Panginoon.